is my desire to worship the Lord and to give honor to Him. Amen. And this is the day that the Lord has made. Let's sing, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. With all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Hallelujah. Let's sing it again. This is my desire. This is my desire to honor you. Hallelujah. Lord, with all my heart I worship you. With all that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Hallelujah. Have your way, Lord. Have your way. Hallelujah. Sa araw ng linggong ito, may you have your way, Lord. Be at liberty to move amongst your people. Dahil naparito kami para mag-submit sa authority ng iyong salita. Kinikilala ka naming Panginoon ng aming buhay. At ikaw ang hari ng aming puso, Lord, at aming isipan. Hayaan mong mahayag ng lubusan ang iyong kalooban sa maghapong ito, Lord, sa bawat isa sa amin. Dahil hindi nawawala ang kauhawan namin sa iyong salita, Panginoon. Lagi kami nagugutom sa mga katotohanang hatid ng mensahe sa aming panahon. Kung kaya, Lord, nawa, buksan mo ang aming mga puso't isipan, minsan pa, sa pamamagitan ng ministry ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ang
ang bawat kasalanan ay malimutan at maitapon dun sa dagat ng paglimot at makatayo ang bawat isa sa amin ng ganap sa iyong harapan, Panginoon. Alam namin hindi kami karapat-dapat, dapat inari mo na kaming ganap, Panginoon. At wala kaming dapat ikahiya sa tao o sa harap mo, Panginoon, dahil ang dugo mo ay naging makapangyarihan sa amin at nilinis kami nito sa lahat ng kalikuan. Kaya Lord, tanggapin mo ang araw na ito, ang gawain namin, Lord, sa lugar na ito. Hallelujah, dahil alay namin sa iyo ang araw na ito. At wala kaming ibang desire kundi ang maitaas at mapapurihan ang iyong kabanal-banalang pangalan. Bless mo, Lord, ang mga kapatirang naririto na, 10 ng mga dalahin nila, Lord, na dinala nila sa church, dahil alam nila, may confidence sila na, Panginoon, pakikinggan mo sila at kaya mong bigyan ng solusyon ng mga suliraning ito. Hallelujah. Ganun din ang mga parating pa lamang, tabayanan mo sila, Panginoon, at ligtas mo silang paratingin sa aming piling upang magkaroon kami ng isa na namang mainam na fellowship, Panginoon, sa buong maghapong ito. Lahat ng ito ay alay namin sa iyo, Panginoon, sa matamis mapagpalang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Nakaupo na po tayong lahat. Okay, sa umagang ito ay itutuloy natin ang ating pag-aaral tungkol dun sa why we are not a denomination. Magandang umaga pala sa mga bisita natin. No? Nakita ko si Pastor Benji Espejo dyan sa likod. Amen. Purihin ang Panginoon. Kasama natin siya ngayon. Siya po yung pastor dun sa Batangas, kung saan nag-fellowship kami nung nakaraang Thursday. No? Welcome sa Church of the Overcomer. Okay, mamaya ko na lang isasabihin yung announcement siguro. Amen. But first, gusto ko ipag-pray natin si Brother Gary Taburnal, yung pastor natin sa Nabua. Kasi naoperahan siya sa slip disc, sa parang spinal column ito, na 3 linggo siyang nag-suffer ng severe pain, na hindi po siya makatayo, hindi siya makahiga, hindi niya alam kung anong pwestong gagawin sa pamamahinga niya, at kung kaya't wala siyang tulog ng 3 weeks. Pero finally, ay naoperahan po siya dito po sa malapit sa PGH sa Manila. At ngayon po ay he is in recovery. At kinamusta namin siya kagabi, ang sabi niya ay limp pa daw yung kanyang kanang paa. So, iniisip niyang bumiyahe na kagad sa Bicol mamayang hapon para encourage him. Sabi ko sa kanya, magpa-drive ka muna doon sa Parsonage, magstay ka muna doon sa Parsonage for 1 or 2 days para makarecover ka muna ng kaunti, makapagpahinga bago mag-travel pabalik sa Bicol. Kasi mahabang travel po yun, 8 to 9 hours, maybe 10 hours ang aabuti ng travel nila. So, just remember, Brother Gary, in your prayers. Amen. Na sana maging mabilis ang kanyang recovery dahil kailangan po siya ng pamilya niya at ng church doon sa Nabua. Okay. Can you go to the Bible? A message yan. Go to the Bible. Okay. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin that we are not a denomination, or we do not belong to the big organized religion. Pero tayo as a local assembly, as the Church of the Living God, tayo ay isang organism. At naipakita natin ang kaibahan ng denominational setup o organized religion sa organism na sinasabi ng prophet. Kasi the body, the physical body, the actual physical body is an organism made up of different body systems. Meron tayong respiratory system,
nervous system at iba pang mga systems. At binubuo ang katawan natin ng mga organs na tinatawag. At yung mga organs ay binubuo ng mga cells. Kaya in a way ay organisado ang ating katawan. Sabi nga nung doktor ko, nung huli ko magpa-check up, kasi hindi bumababa ng gusto yung blood sugar ko, sabi, Pastor, kasi hindi naman kagaya ng design ng Panginoon yung pinoproduce na insulin na medical science. No? So even the doctors, they recognize na perfect ang pagkaka-design ng ating katawan. No? Kung masyadong marami ang sugar na nakain natin, maglalabas ng insulin yung ating pancreas at ino-neutralize niya yung sugar. Kaya perfect nga ang pagkagawa sa ating katawan. Lahat ng body parts ay merong special function. Kaya it is an organism. The local church, the Church of Jesus Christ, even the universal church is not a disorganized institution. It is highly organized. Pero hindi po ito organized ng tao. Ang kaibahan, ito ay inorganized ng Diyos. Okay? Hallelujah. At bilang patunay dito ay si St. Paul ang nagsabi, do all things decently and in order. So lahat ng gagawin natin sa church dapat ay decente at may kaayusan. Okay? Kaya nga sa mga services natin ay merong particular order. Meron tayong programa na sinusunod. No? Hindi pagpasok natin na nag-o-offering kagad tayo. Hindi. Tatayo muna ang MC o song leader at pagkatapos i-greet niya yung tao, opening prayer muna. Pagkatapos ay magkakantahan tayo and then comes the preaching of the Word of God. There's a certain order to it. Kaya nga, to say that the church is organized is not wrong, no? Dahil ang totoo, tayo ay isang organisasyon, kaya lang hindi yung konsepto ng denominational organization na mayroong tinatawag na hierarchy. May mga opisyales na mas mataas kaysa sa iba. Say for example, yung take the biggest denomination of all, the Roman Catholic Church, di ba? Ang opisyal na mataas sa kura paroko ay sa parokya ay ang kura paroko, yung parish priest kung tawagin, no? Tapos the parish priest is being supervised by the bishop. So sa ilalim ng bishop, maraming mga parokya na sinusupervise siya at siya ang boss. At kailangan mag-report sa kanya yung mga parish priest. At ito namang mga obispo ay nasa ilalim ng pamamahala ng arsobispo. No? At yung mga arsobispo, kung minsan sila rin yung kardinal. At ang mga kardinal ay mas mataas kaysa sa obispo. At ang pinakamataas sa lahat, of course, ay yung Pope. Okay? So, galing sa baba, kailangan mag-report hanggang doon sa taas. Yun po ang organizational setup ng organized religion. So, you take any other Protestant denomination at walang pagkakaiba dyan ang setup. No? Dito po sa message, ang kaibahan, we treat the local church as a sovereign unit. Fully independent ang iglesyang lokal. May mga quotation po ako ditong inihanda. Uunahin natin siguro yung, can you quote search, Brother Brian? We are an organization. Yan. Great. Thank you. Sabi rito ni Brother Branham, now, we are an organization. We are an organization recorded here in the courts as an organization.
a group of people that's organized together to worship God, but we are not a denomination. So ginawa niya ng pagkakaiba yung denomination at saka yung organisasyon. Sabi niya, tayo ay isang organisasyon nakarehistro sa mga korte. So sa makatuwid, ang Branham Tabernacle pala ay nakarehistro sa mga korte kasi ito ang controlling body ng mga churches at iba pang mga institusyon dun sa Amerika. In our case, ang controlling body naman ay yung tinatawag na SEC. Kailangang mag-provide ng gobyerno natin ng controlling arm nang sa gayon ay makontrol yung mga criminal elements. Kung hindi nyo alam, marami pong gumagamit ng simbahan para i-launder yung mga drug money, for example. Galing sa abroad, i-channel sa isang simbahan. Yung pala hindi naman legitimate na simbahan. No? At may mga simbahan pong ginagamit as a business to scam people. At kailangang proteksyonan ng gobyerno natin ang mga mamamayang Pilipino. Sana naunawaan niyo yun, no? Kailangan makita nila legitimate ang operation at talagang may mga taong nagsisimba sa isang partikular na lugar. Matter of fact, nung tayo magparehistro ay in-inspection muna ang ating simbahan. Tinignan kung meron talagang simbahan, may physical structure, at inalampang kinunang kami ng history, at lahat ng detalye ay isinabit namin sa gobyerno. Now, kaya natin ginagawa ito according to Romans 13. Basahin nyo na lang sa Bible, hindi yan ang ating paksa ngayon. Pero yung Romans 13, basically, ang sinasabi doon ay magpasakop tayo sa lahat ng mga batas ng lupa. No? Kung tayo Pilipino, nakatira dito sa Pilipinas, abay, dapat magpasakop tayo sa mga batas ng ating bansa. Bilang Kristiyano, meron tayong responsibilidad na magpasakop sa batas ng ating bansa. Kaya nga, lahat tayo dito merong birth certificate, di ba? Lahat ba tayo may birth certificate? Okay. Saan galing yung birth certificate ninyo? Saan galing? Sa gobyerno. Di ba? Kailangan ang gobyerno, they must have some kind of control sa kanilang mga mamamayan. Isang malaking contention kasi ito dun sa Mindanao, dahil dun sa Mindanao ay ayaw magparehistro ng mga message churches. At napag-alaman ko na hindi lang pala ang mga message churches, kundi iba pang mga Christian churches ay meron din ganitong prinsipyo. Ayaw nilang magparehistro dahil daw ang gobyerno daw ang mark of the beast. At pag nagparehistro ka daw sa anumang institusyon ng gobyerno ay parang meron ka ng mark of the beast. Natatakan ka na ng mark of the beast. No? Pero ang tanong ko nga, meron ba kayong birth certificate? Meron daw naman silang birth certificate. Ibig sabihin ba niya na meron na kayong mark of the beast? So, hindi naman mark of the beast ito. At pinakita ko sa kanila itong quotation na ito, na sabi ni Brother Branham, yung simbahan natin, they are recorded in the courts. In other words, registered ang Branham Tabernacle. Matter of fact, hindi siya makakuha ng visa sa iba't ibang bansa para mag-travel at mangaral kung wala siyang nire-represent na church sa kanilang bansa sa United States, sa Jeffersonville, Indiana. Kaya dito ay maliwanag ang statement ng propeta ng Diyos. Tayo ay isang organisasyon na nakarecord sa mga korte bilang isang organisasyon. A group of people that's organized together to worship Christ. Yan lang naman ang definition ni Brother Branham ng organisasyon. Isinaayos natin ang mga bagay-bagay para tayo makapanambahan kay Kristo. Like for example, kailangan alam natin mag-set tayo ng isang oras. Tuwing araw ng linggo, alas 9:30 mag-start ng ating Bible study. Alas 10:30 mag-start na ang ating service. Di ba? At matatapos tayo, mga alas 12:30 tayo natatapos dito. So,
kung wala tayong isa-set na oras, baka yung iba magpunta dito alas 5 na madaling araw. At yung iba magpunta ng alas 6 ng gabi. Di ba? Nasa kaayusan kaya yon? Wala sa kaayusan yon. So, kaya tayo nag-set ng date, kaya tayo naggawa ng building, nang sa ganun ay maging maayos ang ating pananambahan. Dahil tayo ay isang grupong na-organize para sumamba sa Diyos. Amen? Hindi tayo na-organize to show force, for example. Hindi tayo na-organize para maging political force, na kagaya ng ginagawa ng ibang simbahan. Tulungan nyo yung simbahan namin, boboto kaming lahat sa iyo. Yun ang pangako sa mga politicians, no? Pero hindi tayo nag-organize for that purpose. Ang tanging dahilan kaya tayo nag-organize ay para makasamba tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi tayo nag-organize para sumikat si Pastor Ruel, for example. Amen? Hindi tayo nag-organize para kay Pastor Ruel. Nag-organize tayo para sa Diyos. Amen? Hallelujah. But we are not a denomination. No one is going to dominate. Yung denomination, parang sinasabi ni Brother Branham, ay galing sa salitang dominate. Kaya no one is going to dominate over us. You see, it is not a denomination. It is just an organization of fellowship amongst Christian believers. People come here to the church and this becomes their home church if they wish to come as long as they live. So habang nabubuhay ang tao, kung piliin nila ang Church of the Overcomer na gawing home church o inuuwi ang simbahan dahil sinabi rin ang propeta ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, bawat Kristiyano dapat meron tayong inuuwi ang simbahan. Can you say amen? Hindi pwedeng lahat ng simbahan atin natin, no? At meron ngang mga young people na nagbibiroan kami. San ba ako ang church mo? At ang sagot ng young people, sa youth camp. Ang church daw niya sa youth camp. Palibasa, hindi mo atin ng kahit anong local church, pero pag youth camp, nandun siya. Okay, it is very wrong. Kailangan nating kumilala ng isang pastor, isang home church na merong pastor, at yung pastor na yon ang namumuno sa home church. Sabi ni Brother Branham, you stay with your pastor because he is ordained of God to see you through. Itinalagay siya ng Diyos para magabayan ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. At mapagtagumpayan ang lahat ng problema na pinagdadaanan mo. Of course, he does that by the ministry of the word. Pero dito sa quotation na ito ay napakaliwanag. Binigyan ni Brother Branham ng distinction ang organisasyon at denomination. No? Pag sinabi niyang denomination, organized religion yun. May hierarchy. Pag sinabi niyang organized to worship God, organism ang gusto niyang sabihin doon. Maliwanag ba yan? Amen. Okay. Dito sa questions and answers, sabi niya rito, Brother Neville has a right to exercise. Brother Neville, Brother Neville, Neville, has a right to exercise. Has a right. Has a right.
right. Brother Neville has a right. Tama ba yun? Okay, ulit nga. Gusto ko makita natin yung quote niyan. Brother Neville has a right to exercise any authority. To exercise. Exercise any authority na lang. Magkaiba kasi yung teksto ng table at saka nung program natin sa computer. Any authority. And now, to the pastor, our Brother Neville, of course, ang setup sa Branham Tabernacle, si Brother Branham ang nag-pioneer ng church. Siya nag-start ng church. Sa kanya din yung property, dinonate niya ito sa church. At nung bandang huli, when he went full-time in evangelism, nag-travel na siya sa buong mundo, ay tinurn over niya na kay Brother Neville ang pastorship. No? Mababasa niya sa kanyang life story. At ngayon, si Brother Neville na ang pastor. At ito ay sinasabi niya sa mga tao, sa kongregasyon niya, doon sa Jeffersonville, tungkol kay Brother Neville. Sabi niya, now to the pastor, our Brother Neville, at this time, remember, he is the full head of the church. Brother Neville has the right to exercise any authority that the Holy Spirit would. Anything the Holy Spirit would tell him to say. In other words, in the church, he has the right to anything that God would lead him to do. May karapatan daw ang pastor sa anumang bagay na ipagagawa sa kanya ng Diyos. Maliwanag ba yun? Anything that the Holy Spirit would tell him to say. In other words, in the church, he has the right to anything that God would lead him to do. He also has the right over his deacon board. May authority ang pastor over the deacon board. Hindi baligtad. Hindi yung deacon board ang mas makapangyarihan kaysa sa pastor. May mga churches kasi na ganyan ang setup. Mas makapangyarihan ang deacons kaysa sa pastor. Mas makapangyarihan ang kongregasyon kaysa sa pastor. Okay? Kahit sa natural, nakakita na ba kayo ng pastor na sumusunod sa stupa? Wala kayong makikitang ganyan. Ang pastor ang sinusundan ng tupa. Ito ngayon yung tinatawag na Nicolaitan spirit o Nicolaitan system na nasa simbahan. Hindi napansin ng mga denomination na nakapasok ito sa simbahan. At marami ang nagkakamali into believing na ang Nicolaitan system ay yung mga pastor kinokontrol yung kongregasyon. Mali, baligtad. Ang Nicolaitan system, yung kongregasyon ang kumukontrol sa mga leaders sa church nang sa ganon ay makontrol nila ang buong church. Nakuha nyo? Hindi. Mukhang tahimik kayo. We'll go back to the beginning. Lagi kwento ni Brother Branham, ang unang church, sabi ni Brother Branham, ang unang iglesia sa Acts chapter 2 ay made up of mainly servants, poor people. Kasi yung mga servants, mga utusan, ang nagpupunta sa palengke, namamalengke para doon sa mga amo nila. Yung mga amo nila, natutulog pa, sila nandun na sa palengke. Kaya, nung mangaral si Peter, hulaan nyo kung sino yung mga nagsitanggap at nakarinig ng kanyang pangangaral at nagpabautismo. 3,000 sila sa Book of Acts, chapter 2. Hulaan nyo kung sino. Mga pobreng tao na nandoon sa bayan, inutusan ng kanilang mga amo. And so,
nabaptize sila ng Holy Ghost at na-form ang mga churches. Get what happened next? Nag-witness o nag-share sila sa mga amo nila. At sabi ni Brother Branham, pag may nagkasakit na anak ng amo, nililehans lang ng mga servants nila at nagsisigaling yung mga anak ng amo at nai-impress yung mga amo at sinasabi ng mga amo, aba, nasan ba yung church ninyo? At aakayin nila sa place of fellowship nung araw, palibasa wala pang mga churches na kagaya nito. Pasimula pa lang, that was the birth of the Christian church. So wala pang mga institusyon, wala pang mga church building, nandun lang sila sa mga hardin, sa mga bahay-bahay. Madalas mabasa nyo sa Biblia, the church in the house of, mababasa nyo sa Biblia, nasa mga bahay-bahay lang sila, siguro sa silong ng puno. And then, pagdating ng mga mayayaman, mga amo, nakita sila, aba, dito ba kayo nagpe-fellowship? Probably ay mga Hudyo yun o na sanay magsimba doon sa malaking templo sa Herod's Temple na ginawa ni Harang Solomon at ni-restore nung bandang huli. At sanay sila sa napakagandang simbahan. At ang sabi nung mga maimpluwensyang tao, aba marami pa sana akong gustong invitein, kaya lang nakakahiya naman kung dito natin pasisimbahin. Abay, kailangan magtayo tayo ng malaking simbahan. Yung acceptable sa mga tao. And of course, tutulong yung mga mayayaman na magpatayo ng simbahan at tutulong pa sila tungkol sa ibang bagay. Siguro, instrumento, tutulong pa sila sa mga, sa lahat ng bagay. And by helping, ay nagkakaroon tuloy sila ng impluensya sa ministry. Okay? At ito ang problema ngayon. Yung mga nakakatulong sa church, doon sa denominational setup ang sinasabi ko sa inyo, ang mga nakakatulong at mga supporters sa church ay binibigyan ng position of power. Nagkakaroon sila ngayon ng mga posisyon sa simbahan. Hanggang sa dumarating ang panahon, ang pastor wala ng boses. Ang makapangyarihan na ay yung iba't ibang mga departamento na pinamumunuan ngayon ng key personnel na usually sila ang mga supporters sa church. Okay? So, imbis na yung pastor ang mag-utos dito sa mga taong ito, yung pastor nang inutusan. At yan ang tinatawag na system of the Nicolaitans. Nicolaitan system. Gagamitin ang tao para mag-benefit financially ang pastor o kung sino mga namumuno doon sa church. Nang sa ganon, ay hindi na magawang sawayin ng pastor yung nagsusupport sa kanya. Is that logical? Susuportahan kita, pastor, pero wag mo naman sasalingin sa pulpito yung illegal na negosyo ko. Huwag ka na lang maingay, pastor, kung nagpa 5-6 man ako, bibigay ko naman yung tithes ko sa iyo Something like that. At kung ang pastor, he doesn't know his position, ay talagang magsasakam siya. At lalamunin siya nitong sistemang ito. No? Pero, maliwanag ang sabi sa atin ng Scripture, the pastor is, Brother Neville has the right to exercise any authority that the Spirit would, anything that the Holy Spirit would tell him to say. In other words, in the church, he has the right to do anything that God would lead him to do. Hallelujah. He has the right over his deacon board. Makinig kayo. Ang deacon board ay extension ng ministry ng pastor. At sa deacons meeting, kung ang nangyayari ay puro na lang away dahil kinukontra ng mga diakono yung pastor, meron kayang pupuntahan ang church? Nandito si Brother Doyle Jackson, natatandaan nyo? Deacon siya ni Brother Joe Green. At sabi niya sa mga elders, kinausap niya yung mga elders dito,
If you are not in agreement with the pastor, you should resign your post. Because it will only create problems. Kung di mo masang-ayunan ng pastor, hindi mo mag-submit sa pastor, mag-resign ka na lang. Because the pastor has authority, he has a right over the deacon boards. And he was speaking by experience. Doon sa church nila, ay merong malaking split na nangyari. Dahil lang may mga diakono na iba ang kanilang agenda kaysa doon sa pastor. Hindi sila nagkakaisa. And it split the church in half. At nagkaroon ng confusion doon sa lugar na yun. Hindi na sila nakabawi uli. Pag nangyari ang split, mahirap pong makabawi. Kung maghihiwalay halimbawa, magdadalawang faction halimbawa dito sa church na ito, huwag naman mangyari, no? Isipin nyo yung mga magmanugang, magbiyanan, naghihiwalay sila. O kaya naman, merong mga anak na grown up na, at yung 5 anak, yung 3 ay nandun sa isang church, yung 2 ay nandun kasama ng magulang sa isang church, sa kabilang split o faction. No? Napakapangit tignan. Magkakapatid, hindi nagkakamayan, hindi nagbabatian. Bakit? Dahil nag-umpisa lang doon sa contention, doon sa Board of Deacons, so Board of Trustees, ano bang board yan, no? But the pastor must have the full authority over the church. Wala tayo ditong bishop na mas mataas kaysa sa pastor. Wala tayong mga presbyter. Wala tayong headquarters na may tuturo dito. Saan bang headquarters natin? End time message, nasaan? Nasa langit ang headquarters natin. Okay, kaya sabi ni Barbara, nobody can dominate over us. Imagine kung tayo member ng Assemblies of God, lahat ng gagawin natin dito, kailangan naka-report sa Assemblies of God. Bago tayo makabili ng lamesa, kailangan munang isubmit yung request doon sa Assemblies of God. Ang mga pastor sa isang organized setup ay swelduhan ng organisasyon. Ang gagawin nila, igagather nila lahat ng finances at susweldohan na lang ang mga leader sa bawat kongregasyon. Okay? Kaya ang espiritu ng politika ay hindi maiwasan pag ganito ang setup. Yung espiritu ng palakasan. Kung meron tayong presbyter o superintendent, ang mga pastor magsisip-sip doon sa superintendent. Bakit? Pag hindi ka malakas sa superintendent, doon ka sa barangay Timbuktu i-assign. Doon sa mahirap na simbahan. Pag di ka marunong mag-English, doon ka sa bundok. Pag mahusay ka magsalita, eloquent na speaker ka, diyan ka sa syudad. So, ang nangyayari, hindi na ang Holy Spirit ang nagtuturo sa isang servant of God kung saan siya dapat gumawa o magtrabaho. Tao na ang nag-uutos. Dito ka, doon ka sa Baguio, doon ka sa Cebu, doon ka sa Bicol. Under organizational setup, tao ang nasusunod. Pero dito sa atin, malaya tayo dito sa Church of the Overcomer. Hindi tayo naghihintay ng order galing sa Jeffersonville, Indiana. Hindi yun ang headquarters natin. Wala tayong headquarters dito sa ibabaw ng lupa. Ang headquarters natin ay yung Holy Ghost. Amen? Kaya nagpapasalamat ako sa kalayaang ito. Pag nilid ako ni Lord, magpunta sa Mindoro, pupunta ako sa Mindoro. Pag nilid ako ni Lord, magpunta sa Palawan, pupunta ako sa Palawan. Hindi tayo kailangan magpaalam kung kaninong Herodes. Dahil tayo ay isang malayang assembly ng mga mananampalatayang Kristiyano. Hallelujah! Hindi kailangan magsipsip ang pastor natin kung kaninong superintendent. Amen? Nabubuhay siya sa mga ikapo ng mga taong sumisimba dito sa local assembly.
self-sufficient, independente ang ating pastor. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung konti ang pastor, Pastor Benji Espejo, kung konti ang miyembro, sabi nga, habang maliit ang kumot, magtiis at mamaluktot. Diba? Kung kailangan magtrabaho, di magtrabaho ang pastor para masustain yung kanyang income as a minister. No? Hindi tayo naniniwala dito sa mga pastor na pabigat. Amen? Sabi ng Biblia, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. Hindi ka dapat kumain. Purihin ang Panginoon. And so, ganito tayong nagsimula, ganito tayong lumaki. No? Nananatili tayo, by the grace of God, na independente. At hindi minsan na nilapitan ang inyong lingkod na mag-affiliate na tayo sa mga organisasyon. Marami pong lumalapit sa atin. No? Una, mga organized religion. Pangalawa, mga elemento dito sa message na ang totoo ay denominasyon din. Turingan lang end-time message, pero ang sistema ay denominasyon din. Pero salamat sa Panginoon, iningatan niya tayo, pinoteksyonan niya ang ating simbahan, hanggang ngayon nananatili tayong independente at sovereign. Hallelujah. Sabi rito, taas nga please, taas mo, Sister Indy. He also has, he can change the deacon board, the trustees, or the pianist. Kaya palang gawin ng pastor yan, may authority siya. Napalitan ang deacon board, ang trustee board, o ang pianista. The trust or any other office in the church. Okay? Maliwanag ba ito? Can you say amen? Oh. Kahit anong opisina sa simbahan ay kayang baguhin ng pastor. That he desires to change, feeling led by the Holy Spirit to do so. So yun ang elemento. Kailangan pinapangunahan ng Espiritu Santo ang pastor na gawin yun. Okay? Kung magpapalit ng pianista, kailangan pinapangunahan siya ng Espiritu Santo para gawin yun. Hindi niya gagawin yun ayon sa kanyang sariling personal whim. O dahil lang meron siyang personal grudge laban doon sa isang brother, ay aalisin niya na sa pwesto. Purihin ng Panginoon. Wala pa naman sigurong ganyang nangyari dito. Hallelujah. Pero, kaya palang gawin ito ng pastor. Kung maniniwala tayo sa mensahe, ay kayang gawin ito ng pastor. Meron siyang legal and scriptural authority na gawin ito. And whatever he does, I will recognize it as I believe, to be a godly man. Si Brother Branham nag-start nung church, at ngayon meron na silang pastor doon sa church. Sabi niya, anumang gawin ni Brother Neville ay kikilalanin ko. Kahit ako nag-pioneer nitong church, pero dahil siya ng pastor, lahat ng kanyang gagawin ay kikilalanin ko. To be of the Lord. Nasa Panginoon yun. And I will sanction the same. Therefore, it gives him the authority then to operate the church the way he feels led to do it. Now, or any office in the church that he desires to switch positions of people, for he has the authority to do that, which I trust that this will always be lovely and never have to be used. Ang wish ni Brother Branham ay sana maging maganda palagi ang relasyon sa church at hindi na kailangan gamitin ni pastor yung kanyang kapangyarihan para magpalit ng mga officers. At yun din ang wish ko dito sa church natin. Sana hindi ko na kailangan gamitin ang aking authority para magpalit ng mga officers. No? At salamat sa Panginoon, hindi pa naman tayo nagpapalit ng mga officers kahit kailan. Amen? Pero na lang sa mga young people na naging abala siguro yung kanilang mga, yung kanilang youth president, nagpapalit ng status, nai-employ sila at nagiging masyadong abala. So kailangan natin gumawa ng paraan. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng botohan. Hindi lang ina-appoint ng pastor, kundi nagbobotohan. Kinukonsulta natin ang mga taong involved. Okay.
Isa pang quote search si Sir Indy. But the full and complete authority But the full and complete authority of the church is the pastor. Read that in the Bible. See if that's not the Bible order. That is exactly right. There is no one above the elder. I have nothing to do with what Brother Neville wanted to preach. I have nothing to do with what Brother Neville does here. That's up to you and Brother Neville. If Brother Neville wanted to preach Jehovah's Witness doctrine, that's up to him and you. If he wanted to preach anything he wanted to, that's between you and him. That's all. If the congregation votes for him in there to preach that, that's all right. That's up to him. Can you imagine that? Si Brother Branham ay message believer at alam natin ang teaching ni Brother Branham tungkol sa Godhead. And then meron na silang pastor ngayon, si Brother Neville, na siya din naman na nag-endorse sa tao at ibinoto ng mga tao. At ngayon, kung babaguhin ni Brother Neville ang turo tungkol sa Godhead, for example, ay binanggit niya dito, kung magtuturo siya ng Jehovah's Witness doctrine, sabi niya, it's really up to you. Hindi ko kayo pwedeng pakialaman. Now, gusto ko i-balance ito ng konti. No? Kasi may mga pastor na they actually did this. Totoong nagturo sila ng Jehovah's Witness doctrine. My goodness. Kaya ngayon, ang turo na nila, hindi na isang Diyos, two gods na. Kasi yan ang turo ng Jehovah's Witness, two lords. At sabi nila, walang pwedeng makialam sa amin. Ako ang pastor dito at ituturo ko lahat ng gusto kong ituro. Pero ang sabi rin ng propeta, you stay with the teaching. Tingnan mo nga yun. Stay with them. Quote search mo. Stay with the teaching. Yan. Yan. Itaas mo nga at basahin natin. Para lang mabalansin natin. Ano po? Sabi rito, now remember, we're just teaching this morning and I want this church, when I leave into the ministry here to go out in the fields, I want you to stay with your pastor. Dati kasi siyang pastor. Ngayon siya yahayo na para mangaral sa iba't ibang, sa field, sabi niya, sa iba't ibang bansa. Sabi niya, ang bilin ko sa inyo, suportahan niyo ang inyong pastor. And stay with the teaching that's been taught. Hallelujah. Taas mo nga. Stay with the teaching that's been taught here. So don't just stay with the pastor, stay with the teaching. Okay? Halimbawa, for many years, ako'y nagpastor sa inyo, dumating ang panahon, kailangan ko na magretiro. Hindi naman habang panahon ay functional si Brother Roel. Kung magkaroon ako ng Alzheimer someday, praise the Lord, Brother Nelson. Salamat sa Panginoon, kasama natin si Brother Nelson sa pananambahan ngayon. At ang kanyang magandang may bahay. Amen. Purihin ang Panginoon. How many prayed for Brother Nelson? Amen? Amen. Pray natin makabalik sila sa Abu Dhabi ng ligtas. At sana ang Panginoon ang gumawa ng paraan para maisayos ang lahat. Kailangan siya ng trabaho niya doon sa Abu Dhabi. May mga taong umaasa sa kanya, ang pamilya niya, for example. Kailangan siya ng kanyang church doon sa Dubai. Siya po ang namumuno sa church natin doon sa Dubai. Merong kulang-kulang 100 na mga believers. Multinational na umaasa kay Brother Nelson. So, continue to pray for him, will you? Amen. Sabi rito, stay with this word. Don't you leave it. Okay. Halimbawa kayo, naturuan ko ng message. Pagkatapos someday ay meron ng ibang nagpastor dito.
Tapos yung pastor na yon ay biglang nagturo ng Jehovah's Witness doctrine. Tatanggapin nyo ba? Hello? Tatanggapin nyo ba yung Jehovah's Witness doctrine? No way! Hallelujah. Okay? Pero sabi ni Brother Branham, kung gugustuhin ng pastor na siya ay magturo ng Jehovah's Witness doctrine, it's up to him and you. Bahala ang pastor at ang kongregasyon. Kung ito'y napagkasunduan nila, then it's okay. In your case, mapagkakasunduan pa to na ang pastor ay magtuturo na ngayon ng Jehovah's Witness doctrine. Sa kaso natin dito sa Church of the Overcomer, papayag kaya ang kongregasyon? Bakit? Kasi ganito ang sabi ni Brother Branham, you stay with your pastor as long as he stays with the Word. Hallelujah. If the man leaves the Word, then leave the man and stay with the Word. Hallelujah. Okay? Don't just stay with your pastor, stay with the teaching. Okay? Stay with the teaching. Binalansi ko lang. Kasi may mga pastor na, ang totoo, hindi pastor kundi diktador. Gagawin nila kung anong gusto nilang gawin. Not according to the leadership of the Holy Spirit, but according to their whims. Okay? Praise Jesus. Okay. Siguro dito na lang natin tapusin muna, no? In this way, we are not an organized religion. No? Kung kailangan magpalit ng pastor, ang kongregasyon ang magde-decide niyan. Ang buong kongregasyon ang magde-decide niyan, no? At merong tamang procedure. At ulitin ko, nakarehistro tayo sa SEC. Bakit? Gusto nating sumunod sa patakaran ng ating gobyerno. Hanggat walang binabiolate na karapatan tayo para sumamba sa Diyos, ang mga batas ng lupa ay meron tayong obligasyon sa ating Panginoon. Responsibilidad natin na sumunod sa bawat batas sa pinag-uutos ng ating gobyerno. Okay. Ba't kailangan magparehistro? Kasi kailangan nating ikasal. Yung mga young people natin, kailangan nila ikasal. May nagtanong kay Brother Branham, dapat ba o kailang ba na mahistrado ang magkasal sa amin o kaya ang mayor? At ang sagot ni Brother Branham, hindi ko na babasahin sa inyo, pero nandito yung quote, just trust me. Ang sagot ni Brother Branham, no, sabi niya, marriage belong to the house of God. Kasi nga naman, magpapakasal ka doon sa magistrado, hindi naman Christian yung mga huwes. Nakakita na ako ng kasal sa huwes. At sabi, oh, mahal mo ba siya? Ikaw, mahal mo ba siya? O sige, kiss na, kiss. Sabi ng huwes, pinirmahan na yung kontrata, o kasal na kayo, mag-asawa na kayo. Nasaan si Kristo sa ganitong klase ng pagkakasal, no? Sabi ni Barbara, marriage belongs to the house of God. You should be married by a minister of the gospel. Hindi ng mahistrado. By the way, may nag-suggest sa akin na yung mga kasal daw sa mahistrado ay ikasal uli dito sa simbahan kasi maganda na yung simbahan natin. Pwede na tayong magkaroon ng mass wedding kung tawagin yan. No? Kung hindi pa kayo kasal at gusto niyo magpakasal dito sa church, ako magkakasal sa inyo, siguro, you just approach any of our deacons at magsabi kayo sa kanila na gusto nyong magpakasal. Nang sa ganon ay ma-schedule natin yung mass wedding. Kung kasal kayo sa Catholic Church, gusto nyo ma-experience yung totoong Christian wedding, pwede rin yan. Okay? Mag-register lang kayo sa ating mga diakonos. See any of our deacons. Okay? So, kung hindi rehistrado, hindi mabibigyan ng lisensya sa pagkakasal. At paano natin susundin yung sinabi ni Brother Branham? Huwag kayo sa West magpapakasal, doon kayo sa pastor magpapakasal. Kung ang pastor ay wala namang lisensya magkasal, ang marriage contract ay isang legal public document. Kailangan yung pipirma dyan ay lisensyado rin ng gobyerno.
Natuwa nga ako nung malaman ko na pag may lisensya ang pastor na magkasal, ang karanggo namin ay yung presidente, yung mayor, yung judge, yung ship captain. Yan ang mga karanggo namin. So kahit pala mahirap ang pastor, ito ang mga karanggo niya. Dahil ang authority binigay sa amin ng gobyerno, ito illegal, ito'y mataas na uri ng authority. No? Kaya nagpapasalamat tayo na rehistrado yung simbahan natin at nagre-renew na kami ngayon ng license to solemnize marriage. Hindi pa tapos, no? Hindi ko alam kung ano nagiging problema eh. Mamaya pag-usapan natin sa men's fellowship. Okay, so yun ang dahilan. No? Pati kailangan mag-issue ng mga certificate of dedication, certificate of baptism, no? At yan ay mga official, legal, public documents na may issue lamang ng isang legally registered institution sa ating gobyerno, no? So, that's the reason hindi para tayo ay magpakilala bilang organized religion kung hindi sumusunod lang tayo sa patakaran ng ating gobyerno ayon na rin sa inutos sa atin ng salita ng Diyos. Okay? God bless you. Kaya nandito si Brother Benji. Gusto niyan tumulong sa mga kapatiran dito. Brother Benji Espejo, dyan sa likod. Ang gagawin natin, mamaya kasi meron tayong men's fellowship, no? Pero siguro, mag-start tayo ng mas maaga ng konti. Let's say, 1:30 ng hapon, no? Diyan na lang tayo sa fellowship room natin sa 3rd floor. So ito ay open sa lahat. Kahit young people ka, kahit men's or women's department, ay open ito sa lahat. Kasi parang ano ito isa itong livelihood project na ang totoo makakatulong sa personal nating pamumuhay. Pangalawa ay pwede rin makasuporta sa ministry, no? Mamaya malalaman natin ang detalye kay Pastor Benji Espejo kasi marami na siyang natulungang mga churches at mga believers. Ayaw niyang ipagdamot ito sa church natin, no? Atin siya ng ating men's fellowship, pero bago yon ay demonstrate muna siya kung paano makakatulong sa ating counting kita, dagdag na kita, no? Mamaya po yan, 1:30. So, kakain muna tayo. At kung merong time kayo na makabalik, bumalik po kayo. At I'm sure hindi po ninyo ito i-regret na makaka-attend kayo ng demonstration mamaya. At mamayang hapon, 2:00, ay mag-start naman ang ating men's fellowship. Okay? God bless you. Tatayo tayong lahat. Amen. Mananalangin tayo. Pasalamat sa ating Panginoon. Lord, salamat po muli sa isa na namang napaka-mabungang umaga na natuto kami tungkol sa kasulatan. Pinag-aralan namin kung ano ang mga sinabi ng propeta ng Diyos tungkol sa organized religion. Lord, dalangin namin sa iyo, proteksyonan mo kami laban sa mapandayang paraan ng organized religion. Nawa, Panginoon, ay ma-check agad namin bago pa lubusang makapasok ang anumang klase ng espiritu na mapanira at hindi ayon sa iyong kalooban at kasulatan. Tulungan mo kami, Ama, dahil sa ilong kami umaasa for leadership. In Jesus' name we pray. Amen. Nakaupo na tayong lahat. Amen. We'll have a short break. Pagkatapos ay pasisimulan na kagad natin ang ating evangelistic service. God bless you.